Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Ako nga pala si Jed. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay isang gabing hindi ko makakalimutan kahit pa hindi ko alam kung totoo itong nangyari o bunga lang ng pagod at takot, pero isang bagay ang sigurado. Mula noong gabing iyon ay nagbago ang pananaw ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. Balik tayo nung 4th year college ako sa isang universidad sa Maynila. Katulad ng karamihan sa mga estudyante, pagod sa stress ang utak namin ng mga tropa ko dahil sa thesis deadlines. Kailangan namin ng break kung kaya't napagdesisyonan naming magkita sa dorm ni Mark. 5 kami noon. Ako, si Mark, si Brian, si Paulo at saka si Vince. Wala namang ibang plano kundi maglaro lang ng Street Fighter, tapos kumain kami ng pizza at magpuyat sa mga walang kwentang usapan. Nagulat kami nang biglang naglabas si Mark ng Ouija board mula sa ilalim ng kanyang kama habang naglalaro kami. Game tayo? Tanong niya na may excitement pa sa boses niya. Sa umpisa pa lang ay napailing ako dahil 10:10 na ng gabi noon. Diba sabi nila hindi magandang oras yan? Tumingin sa akin si Brian at ngumisi. Takot ka ano, hindi ba? Napabuntong hininga na lang ako dahil wala naman akong balak maging KJ sa kanila eh. Inilapag ni Mark ang board sa gitna ng sahig bago siya. Naglagay ng 5 kandila sa paligid pero wala namang kasamang espesyal na ritual. Walang asin at mga Latin na dasal dahil baka nga basta simpleng laro lang o iyon ang akala namin. Inilagay namin ang mga daliri namin sa pointer tapos nagtanong si Mark kung may kaluluwa ba kami nakasama. Tapos ay lalong naging tahimik ang paligid. Ilang segundo lang ang lumipas, ay gumalaw ang pointer, pero mabagal sa umpisa na parang hinihila ng hangin, saka huminto sa yes. Mga gago kayo, sabihin nyo na kung sino sa inyo ang nang prank, sigaw ni Brian pero may kaba na sa mga boses niya. Mga tropa, hindi ako ang nagtulak ha, mabilis naman nasagot ni Vince. Nagpatuloy kami sa pagtatanong. Ilan kayo rito sa loob ng bahay? Tanong ulit ni Mark at sa puntong ito ay muling huminto ang pointer sa tree. Napangiti ako dahil pilit na kinukumbinsi ang sarili na trip lang ito, saka tuloy biglang gumalaw ulit at huminto sa 2 ang pointer. Napansin ko ang pagtitig ni Paulo sa kandila sa kaliwa, kaya naman parang may kakaiba siyang nakita. Tapos isang huling galaw ay pumunta ang pointer sa 1. Sabay-sabay na namatay ang kandila kahit walang electric fan, kahit pasarado din naman ang mga bintana. Lalong naging tahimik ang paligid ng namalayan namin na may gumalaw sa gawin ng pinto at sa gilid ng paningin ko ay may aninong humakbang sa loob. Mabilis na parang hindi ko sigurado kung talagang may nakita ako at si Brian ay kasabay din na hindi gumagalaw. Friend, may tao ba doon sa labas? Mahina niyang bulong at ako naman ay napatingin sa direksyon ng pintuan. Sa una ay wala akong makita pero habang unti-unting nasasanay ang mata ko sa dilim ay parang may nakita ako na nakatayo roon. Kalbo ang ulo nito o baka lang madilim kaya hindi ko makita ang kanyang mga buhok. Hindi ako sigurado kung lalaki ba siya o may suot lang nakakaibang damit na nagpapakita ng hubog ng katawan at parang nakatingin sa amin pero hindi ko rin masabi kung may mukha siyang nakaharap sa amin o likod niya ang nakikita ko. Agad akong napalunok sa nakita. Pare baka shadow lang natin yan. Bulong ni Vince. Kaya lang kahit siya ay halatang hindi kumbinsido, pero paano naging anino iyon kung hindi naman gumagalaw ang mga kandila? Wala pang 3 segundo ay pumunta ang anyo sa kaliwa, pero dahan-dahan lang papunta sa madilim na sulok ng kwarto. Ang weird lang ay hindi siya naglakad. Sa tingin ko ay para siyang tumulas lang sa hangin, tapos ay nawala na lang bigla. Dali-dali naming tinapos ang laro at tinakpan kaagad ang board. Sa kabila nga nito, akala namin noon ay wala lang yon. Pero simula noon may mga nangyaring hindi namin maipaliwanag. Si Vince laging pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya tuwing gabi sa loob ng kanyang apartment. Si Paulo naman ay hindi makatulog sa madaling araw at may naririnig na mga ingay sa taas kahit pa nakatira siya sa 2nd floor ng isang apartment na wala namang attic. Si Brian ay hindi na din bumalik sa dorm ni Mark at ako, tuwing 9:00 ng gabi ay may nararamdaman akong malamig na hangin at pakiramdam ko ay dumadaan ito sa may likod ko kahit wala namang tao. Isang gabi, habang natutulog ako ay nagising ako sa biglang pagbigat ng kama at pagkatapos,
Parang may umupo sa paanan at dahan-dahan akong dumilat. Sa una, wala akong makita pero may anino sa dulo ng kama kaya lang ay hindi ko ito makita ng buo. Pero parang nakayuko ito at nakatingin lang sa akin. Napansin ko na hawak nito ang isang bagay sa kamay niya na maliit lang at bilog na tila ba ito ang pointer ng Ouija board na ginamit namin. Napatigil ako sa paghinga dahil sa isang kisap mata ay nawala na din siya agad. Hanggang sa ngayon hindi ko na alam kung totoo yon o panaginip lang. Mula noon ay may naririnig akong mahihinang yabag sa kwarto ko. Kaya lang ay nakasanayan ko na yon at kung minsan ay wala namang nagpaparamdam. At ngayon nga may mga pagkakataong parang may nakatayo sa gilid ng paningin ko pero hindi ako sigurado at hindi ko na rin ito gustong alamin pa. Mga ka-mystery, maraming salamat sa pakikinig sa aking maikling kwento at mag-ingat kayo palagi. Ako po ay nagpapaalam na sa inyong lahat. Bye-bye.